Ika-10 kabanata. Nangangatog pa rin ang mga tuhod ko hanggang ngayon, mas nauna nang dinala yung lalaking tumangay kay Ren sa presinto, susunod kami dun para ma-interview and kukunin ng pulis ang exact information. Instead na sa backseat uupo si Renz ay kinundong ko siya sa passenger seat, natatakot pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yun. Pero iisang tao lang ang nasa isip ko, and it was Shane. Siya lang naman ang kontrabida sa buhay ko. Pagkatapos kasi ng pangyayaring frame up ako sa mansion. Para pagbintangang magnanakaw ang sabi ni Tres ay hindi na daw siya nagpakita pa doon. Agad kaming bumaba sa kotse, kinuha ni Terence si Ren sakin, sumunod din sina Tres and Rose, pero papasok pa lang kami ay mukhang nagkakagulo sa loob. Ganon na lang ang galit ni Terence nang malamang nakatakas daw ang lalaki pagbaba kanina sa backup car. Napanganga na lang ako dahil hindi ako makapaniwalang nakatakas pa yon. "Will you explain this to me, Mr. Sergeant?" Malamig na boses na sabi niya. "I am really sorry, sir. Pero mabilis kasi itong nakatakbo pagkababa ng sasakyan, nang pinutukan nila ay huli na ang lahat dahil may sasakyan na pumarada. Dahil doon nagkaroon siya lalo ng pagkakataong makatakas." "Paano nangyari yun?" takang tanong ni Tres. "I think this is really well planned, sir. Don't worry, makikipag-ugnayan ho ako sa kalapit na station na mag-conduct ng checkpoint. I hope so. I will give 5 million rewards for that kidnapper. Pakiayos ang trabaho nyo." Sabi ni Terence na puno ng inis ang mga mata niya. Napatango ang pulis sa kanya, ni-record muna yung nangyari kanina bago kami umalis. "Mama, uwi na po tayo, may bad guy po." Napayakap ako sa kanya habang napatitig si Terence sa amin, tsaka sabay kaming niyakap. "Don't be afraid, son. I'm here, daddy will protect you no matter what." Paprotektahan ko kayo ni mama. Pagdating namin sa bahay ay nag-contact agad siya sa office niya na hanapin yung lalaki na tumangay kay Renz kanina sa mall. Pinaimbestigahan niya na rin yung nangyari. Napatingin ako kay Terence nang tinitigan niya ng masama si Tres. "What's that look, ha? Why did you leave him, ha? Mas inuna mo pa yung tumawag sa'yo." Napakunot noo si Tres sa kanya, pinipigilan ko na siya. Bago pa sila mag-away dahil wala namang may gusto sa nangyari. "Terence, enough, walang kasalanan si Tres dito, maupo ka nga." Inis niya itong tiningnan. "I didn't know that would happen, Renz, okay?" Tsaka ilang beses akong tinawagan ni Shane na nasa hospital daw si Shine. "What?" tanong niya bigla. Hindi ko alam ba't bigla na lang ako nakaramdam ng kakaibang sakit, dahil nakita ko sa mukha niya ang pagkabigla. I don't want to jump into a conclusion but, hindi ko maiwasang masaktan. Napayuko na lang ako. Ano naman ang pakialam ko kung nasa hospital yung kapatid niya, obligasyon ko ba yun? Muling sabi ni Tres. "No, don't say that, mag-isip ka nga. I will call Shine then." "What? Para ano pa? Ikaw ang mag-isip, Terence." Sabay tingin ni Tres sa akin, ngunit nanatili lang akong tahimik. Buti pa si Tres may pakiramdam. "Shut up." Bigla na lang palm-8 yung lalamunan ko, gustong-gusto kong maiyak nang sabihin niya yun, tila pinagpira-piraso yung dibdib ko dahil sa nararamdaman kong sakit. Talaga, gagawin niya yan sa harap ko. Napaka-unaware naman niya. Nakatitig ng masama si Rose sa kanya, nakita ko kung paano niya ako tinitigan na tila naaawa siya sakin, yung mukha niya parang mananapak ng tao. Narinig ko ang ilang pagring sa kabilang linya bago nito sagutin ang tawag niya. "Hello, Shine, are you okay? Nasa hospital ka daw." Yun na ang huling narinig ko dahil agad akong tumayo, dali-daling pumasok ng kwarto. Hindi ko pa nasara yung pinto ay bumagsak na agad ang mga luha kong kanina pa gustong lumabas. "Bakit ganun? Parang tinutusok ako sa dibdib, bakit ganun? Akala ko mahal niya ako, pero bakit alalang-alala siya kay Shine? Hindi kaya si Shine Perrin yung mahal niya hanggang ngayon? Baka ginagamit niya lang ako dahil gusto niyang kunin si Renz sakin." Napapikit ako sa kanapahikbi, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kasakit. Sobrang sama ng loob ko sa kanya, kung makatawag kasi siya doon ay parang wala ako. Harap-harapan niya akong sinasaktan, paano pa kaya sa susunod? Tama ba ang desisyon kung tinanggap ko siya ng ganun kadali? Na pinatawad ko agad siya ng madalien. Kasi kahit anong pigil ko sa mga luha ko ay hindi ko kayang pigilan dahil nasasaktan ako. Nasasaktan ako dahil gusto ko siyang pigilan para sabihin, "Hello. Nandito ako, hep ka."
Pero wala akong may nasabi, pakiramdam ko tuloy pinaglalaroan niya lang ako. Mabilis akong nagpahid ng mga luha, inayos yung iilang damit sa closet nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Wife. Tawag niya sakin pero hindi ko siya nilingon. Ang sarap niya lang sampilan sa kapagmumurahin. Lalo na nang niyakap niya ako mula sa likod, agad akong lumayo sa kanya. Dinaanan ko lang siya dahil ayoko siyang makita. Agad niya akong niyakap sa braso nang papasok na ako ng banyo. Wife, what's wrong? Let's talk. Bitawan mo nga ako. Wag mo akong mahawak-hawakan. Umuwi ka na dun sa inyo, wag ka nang bumalik pa. Nangunot yung noo niya dahil sa sinabi ko, inaalis ko yung kamay niya pero ayaw niya akong pakawalan. Bigla na lang niya akong niyakap kaya napahikbi ako. Pilit ko parent siyang tinutulak. Let me go. I hate you. Oh wife, don't say that. Bitaw, sabi. Ayokong maiyak sa harap niya dahil pakiramdam ko ang hina-hina ko, pero hindi ko kayang magpigil ng luha dahil kumikirot na yung puso ko. Don't cry. I'm sorry, okay? I'm really sorry. Sorry dahil ano, Terence? Dahil siya pabrinha. Doon ka sa kanya. Kaya kung mabuhay nang wala ka. Inis ko siyang tiningala dahil mukhang natatawa siya sa itsura ko, pinagtatawanan niya ako dahil isa akong tanga. Nananiwala agad sa lahat ng mga kasinungalingan niya. No, listen to me wife, I called her because I want ta. Lumabas ka dito, ang kapal lang ng mukha mo. Wag mo akong kausapin. Tinulak ko siya pero hindi ako ganun kalakas para lang pagtabuyan siya. Ang kapal talaga ng pagmumukha niya dahil nagawa niya pang pairan yung mga luha ko. Tinabig ko yung kamay niya. Nang inayos niya yung buhok ko na halos nagkagulo na. Listen to me first. Ayoko. Umalis ka na ngayon din dun. Ka sa lahat ng babae mo. Hindi kita pipigilan. Dahil kaya ko ring maghanap ng. Hindi ko natuloy ang pagsasalita ng inangkin niya nang mabilisan yung labi ko. Galit ko siyang tinitigan nang pinakawalan niya na ako. I called her so I could have access to her where she really, if she's in the hospital. But she's not there, nasa Baguio daw siya, so it means. It was a part of plan and I know that Shane was the mastermind of what happened earlier. And I also asked my staffs to investigate to stop her from whatever she was planning. Did you get it? Inis ko siyang tinulak, wala akong pakialam. Kahit ano pa ang sabihin niya basta naiinis ako sa ginawa niya. Baby, you should ask first before you jump into jealousy. Talaga, hindi mo man lang sinabi sakin, wife, tatawagan ko siya, is it okay with you? Mukha akong tanga dun kanina sa tabi mo. Magsama kayong lahat, pesti ka. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya tsaka niya ako niyakap, tinulak ko ulit siya pero hindi niya hinayaang makawala ako sa kanya. I never thought you were so jealous, huh? Because of that you make me fall for you more and more, wife, I love you so much. And I'm sorry if I stepped a wrong move earlier, don't be jealous with her, walang-wala yun sa'yo. You are more beautiful and sexy than anyone. Wag mo akong bolahin. Ayoko nang maniwala sa'yo. Bitaw, ayoko sa'yo. I'm sorry, please. I did wrong and you're right, I should consult you first before I called her. But please wag ka na magtampo, wife, mahal na mahal kita, ayoko nang maghanap ng iba, wife, ikaw lang ang titikman ko hanggang sa huli. Dahil sa sobrang inis ay kinurot ko siya sa tagiliran na siyang nagpahiyaw sa kanya. Buweset ka, Terence. Ang dami mo ng kasalanan sakin. Isang pagkakamali pa, hindi mo na ako mahahawakan pa. Napakalas siya sakin at tinitigan ako ng malalim, nakatitig lamang siya sa mga mata ko. Yung mga palad niya ay nasa magkabilang pisngi ko. No, don't say that because that will kill me, wife. Hindi mo lang alam kung paano ako nabaliw, kakaisip na dapat sakin ka lang. Don't say that, kaya akong baguhin, ang dating ako para lang maging karapat dapat sa'yo. Do you understand? Madamdaming sabi niya, napalunok ako dahil parang natamaan ako sa mga sinabi niya, bigla na lang nag-init yung gilid ng mga mata ko, agad kong itinago yung mukha ko sa dibdib niya saka napaiyak ako. Sorry hubby, ikaw kasi, mahal kita kaya kahit sa maliit na bagay nasasaktan ako. Naramdaman ko ang paghalik niya sa buhok ko na hinagod iyon ng paulit-ulit. You're too emotional, it's okay and I'm sorry if I hurt you, I didn't mean to. I love you more, wife. Don't worry, everything will be fine. Pagbabayaran ko ang taong gustong sirain tayo.
Kinabukasan ay nakapagdesisyon akong umuwi na, dahil pakiramdam ko habang nandito kami mas lalong nanganganib ang buhay namin. Nagtalo pa kami ni Terence dahil gusto niyang umuwi kami ng mansion, ayoko doon. Dahil ayokong makita ang ina niya pero tumawag siya mismo na doon kami uuwi pati si Trez and Rose. Napairap si Rose sa kawalan ng marinig niya sa kabilang linya, ang ina nina Terence and Trez. Hindi rin kasi sila nagkaganan ng loob noon, sabi niya, kaya mas pinili niyang umalis noon. Nagdadalawang isip ako kung sasama ba kami, pero natatakot rin ako para sa kaligtasan ng anak ko. Wife, samahan mo na lang ako. I will protect you kahit sino pa ang gustong manakit sa iyo. I talked to mom before I looked for you. Pinaglaban kita sa kanya, gustuhin ka man niya o hindi, wala na siyang magagawa doon. Napabuntong hininga ako. Hindi ko rin maintindihan yung nararamdaman ko ngayon, sama-sama na naman yung pakiramdam ko, bigla na lang uminit yung ulo ko. Please, sabi niya sabay hawak sa kamay ko. Napalingon ako sa kanya. Nagmamakaawa yung mga mata niya sakin. Akala ko ba sa bahay mo? Sabi mo kagabi doon tayo dederecho. Inis kong sabi sa kanya, wife, kung hindi tumawag si mom na nakikiusap na gustong makita si Renz. Doon tayo dederecho, but look, I want you na magkasundo, para humingi ng basbas sa kanya. Blessing. Mag-aaway lang kami ng ina mo, Terence. Saad ko sa kanya na siyang kinatitig niya sakin. Daddy, mama, wag kayo mag-away. Nagulat ako nang magsalita si Ren sa backseat, nakalimutan kong nandyan pala siya sa likod. No son, we're not, we are just talking, gusto mo bang makita si grandma? Napatingin ako sa labas na napairap ng wala sa oras, pero natigilan ako nang may nakita akong mga mangga sa gilid ng daan. Of course daddy, I miss her, pupunta ba tayo sa kanya? Yes, kung okay lang kay mama, wife, saan ka pupunta? Hindi ko siya sinagot, agad akong bumaba ng kotse, naglakad ako ng ilang metro. Pumili ng mangga na hindi pa masyadong hinog, pakiramdam ko naglalaway na ako. Manang 1 kilo nga po ng mangga. Sabay turo ko sa mangga, sa gilid nun ay grapes and also orange. Hindi pa po ito masyadong hinog. Ma'am, pero pwede na ito bukas o di kaya sa susunod pang araw. Ay okay lang po, mas gusto ko yang wife tabi. Napakunot noo ako saka napalingon. Tila nag-slow motion ang lahat nang may nakita akong sasakyan na papalapit sa akin, hindi ko namalayan. Nabitawan ko yung bitbit kong mangga. Napapikit ako nang marinig ang malakas na pag-ugong ng busina sa kung saan. Ramdam ko na lang na bumagsak ako. Ngunit may nakapulupot na kamay sa tiyan ko. Damn it. Wife, are you okay? Unti-unti akong damilat, nakita ko si Terence na alalang-ala yung mukha niya, hindi agad ako nakapagsalita nang makita ang sugat sa siko niya. Agad niya akong niyakap saka paulit-ulit kong narinig ang pagmumura niya. Napatitig ako sa mga panindang mga prutas na kumakalat sa gilid ng daan. Halos lahat ng mga tao ay nakatitig din sa amin, pinatayo ako ni Terence, nanginginig na naman ang mga tuhod ko. What happened? Nag-aalalang tanong ni Trez and Rose nang madatnan kami. Terence, si Renz. Yun agad ang naitanong ko sa kanya. He's on the car? Come on, let's go. Nagmamadali ring sabi niya, kahit nanghihina ako ay pinilit ko ring maglakad habang hawak-hawak niya yung kamay ko. Napaiyak na lang ako nang madatnan siya na umiiyak sa loob, napayakap ako sa kanya, feeling ko ang sama kong ina. I'm sorry anak. Sorry. Mama, I saw you, muntik ka nang mabangga ng sasakyan na yan. Napatingin ako kay Terence na pahilamos ng mukha, hinawakan niya ako sa pisngi saka niyakap ulit. God. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Hindi pwede. Sorry hubby, gusto ko lang sana bumili ng mangga. It's not your fault. Stop crying. All we have to do is to be careful. May sumusunod pala sa atin ang hindi ko namalayan. I called Rods para mahanap ang sasakyan, sinabi ng Ale sakin yung plate number. Thanks, umalis na tayo dito. And please contact my head bodyguard Trez na sumunod sa atin pauwi ng mansion. Alright, ako nang bahala. Are you okay? Mahina akong napatango habang nakayakap kay Renz. Nicole, wala bang masakit sa'yo? Tanong ni Rose na agad akong umiling. Agad na pumasok ng driver seat si Terence. Sumunod din sina Trez sa amin.
Ilang minuto ang nakalipas ay may maitim na van ang nag-overtake sa amin, agad akong pinanlamagan na palingon ako sa likod, nakasunod pa rin yung sasakyan ni Tres ngunit may dalawang maitim na van din na nakabuntot sa kanila. Hubby, kinakabahan kong tawag sa kanya. Don't worry wife, that's my staffs, sumandal ka muna, take a rest. May masakit ba sa'yo? Tanong niya sakin habang pasulyap-sulyap siya sa rearview mirror. Para naman akong binunutan ng tinak nang sabihin niyang mga tauhan niya pala ang nakabuntot sa amin. Okay lang ako, medyo nahihilo pero wag kang mag-alala walang masakit sakin, I'm glad to hear that, panay tingin niya sakin sa salamin. Nandito peren ang kaba sa dibdib ko, hindi ko alam kung hanggang kailan manganganib ang buhay namin. Napakawalang hiya talaga ng Shane na yun. Alam kong siya ang nasa likod ng mga nangyayari ngayon. Hindi ko namalayan nakarating na kami sa mansion, ang bigat ng mga paa ko habang papasok kami ng pasilyo. Ayoko na sanang bumalik pa sa bahay na ito, pero isinaalang-alang ko ang lahat, para kay Renz, kaya. Kung magtiis ngunit hindi ko alam kung ano na naman ang kahihinatnan ko dito. Apo ko, na-miss kita. Lola ako din. Nag-iwas ako ng tingin nang magkasalubungan sila ng yakap, maya-maya ay napatingin siya sa amin, saglit kaming nagkatitigan siya rin ang mismong nag-iwas ng tingin which is nakakapanibago. Naiilang parent ako sa kanya, baka hindi na talaga magbabago yung nararamdaman kong ito. Ngunit ganun na lang ang pait na naramdaman ko nang makilala ang taong lumabas mula sa isang pinto. Oh hi everyone at tita ready na po ang lunch. Guys! Saglit akong napatingin kay Terence dahil nandito ngayon si Shine, hindi na maganda ang timpla ng sikmura ko. So, come on Holly na kayo let's eat together, sabi ng ina nila. Nagkatinginan kami ni Rose na nakita. Kung napairap siya sa kawalan. Mabigat ang mga paa ko papuntang dining room, hinawakan ni Terence ang kamay ko, kita ng mga mata ko kung paano napatitig si Shine sa amin. Nakaupo siya sa mismong tapat ni Terence animoy nagpapapansin siya ng todo rito na siya ikinairita ko. Hindi na maganda ang takbo ng utak ko, ang sarap niya na tinidorin. Mukhang nagpapa-impressed siya parang nakikita ko si Shane sa mga galaw niya. Eto niluto ko yan try mo Terence. Nagpintig ang mga tenga ko. Dahil sa ginawa niya, nilagyan niya kasi ng ulam. Yung plato ni Terence, napatingin siya sa akin nakita kong napalunok siya nang masama ko siyang tiningnan dahil para namang kakainin niya rin. Stop doing that I'm capable to feed myself, sabi niya sa lintang nasa harap niya, nagngingit-ngit na ang mga ngipin ko nang marinig ang tawa niya sa kabila. Oh, you're too serious para namang wala tayong pinagsamahan dati. God Terence 3 years naging tayo kung hindi ka nga lang inagaw sa akin ng ahas. Para namang may nabiyak sa tenga ko nang marinig ko yung sinabi niya, alam ko naman kung sino ang pinaparinggan niya dahil sa akin lamang siya nakatingin. Enough. Stop reminiscing those moments, it's already a trash. Sabat ni Terence sa kanya pero, hindi peren bumaba ang init na nararamdaman ko sa loob ng dibdib ko. Excuse me. Correction hindi ako nang agaw. Para sa kaalaman mo, kapatid mo ang tunay na ahas dahil gusto niya kayong sirain noon. Pero ngayon kapag hindi mo tinikom yang bibig mo kakasya yang plato sa bunganga mo. Enough. Have you not been taught good manners in the face of food? Pinapanto ko kayo para magkasama tayong kumain, hindi para magtalo. Sabat ng ina nila sa pinakadulo ng upuan. Nagtagisan kami ng tingin ni Shine ang sarap niyang hablusan sa sahig, kung inaapi lang nila ako noon pues hindi na ako papayag pang gagawin nila ulit yun sakin ngayon. Sinasabi ko na nga ba at hindi maganda ang maabutin ko sa bahay na ito. Alam ko naman na dati pa lang ay may mala Shane na ugali si Shine. Yun bang pagkamataray pero, mas demonyete kasi si Shane kaysa sa kanya. Kaya niya ngang sirain ang relasyon ng kapatid niya kay Terence noon, dahil sa inggit pero kapag ginawa niya rin sa akin iyon, dun ko talaga ilalabas lahat ng galit na nararamdaman ko sa kanya. She's getting into my nerves. Kulang na lang ay isumpa ko siya dahil sa mga ginawa niya sa akin. I'm sorry tita, I didn't mean to be rude in front of food, animoy anghel na sabi niya. Iba na kasi ang nasa isip ko kung bakit nandito siya ngayon, akala ko ba nakapag-usap na sila? Ano yun? Naghahabol ulit. It's okay kumain na lang tayo, sabat ni madam. Nawalan ako ng ganang kumain, may kaharap ba naman akong linta?
Gustuhin ko mang humingi ng tawad dahil uminit din agad yung ulo ko pero, hindi ko magawang magsalita. Abot hanggang buto na kasi yung inis ko sa kanya na akala ko kay Shane ko lang mararamdaman. Anyway Shine total nandito Karen naman we have to talk after this, Terrence said using his cold tone. Napatitig ako sa pagkain dahil nainas na naman ako bigla dahil sa sinabi niya. Usap tungkol saan? Wag niyang sabihin na iinsultuhin niya na naman ako sa mismong harap ko. Wag lang siyang magkakamali dahil talagang lalayasan ko siya. Ipagsama ko silang dalawa. Oh, about what Terrence? Actually may sasabihin din kami ni tita sa'yo, ngumiti pa talaga siya ng ubod tamis. Kailangan mong makipagtulungan sa paghahanap sa iyong demon sister. Bigla na lang nag-iba yung itsura niya sa kanapatango. Okay no problem with that, I will cooperate then. Uminom ako ng tubig nakatitig lamang ako sa pagkain saka kumain. Talagang dapat kang makipag-cooperate Shine. Sukdulan na yang kapatid mo. Sabat ni Tres sa kabilang upuan. Oh, well let's talk about it later, kahit kapatid ko siya hindi ko naman siya kakampihan, kung may nagawa siyang kasalanan. But for now wala pa akong alam tsaka hindi kami magkasama, maarte niyang sabi. Ang sarap niyang tirisin. After naming kumain ay dumiretso kami sa sala, nandun na rin ang private investigator na inutusan ni Terrence. Umalis din siya agad nang may inabot siyang envelope, ngunit ang sabi ng investigator ay hindi nila ma-detect kung nasan na siya ngayon, tanging ang mga evidence lang ang nakuha nila na siya nga, ang nasa likod ng lahat ng nangyari mula kahapon pati kanina. Pati pala ang mga police officers ay accomplice niya sa mga kademonyohan niya. Kaya pala nakatakas ang tumangay kay Renz kahapon. Okay, now I want you to be fired all police officers on duty yesterday. It's up to file a demanda to make those who were bit remember. Just call me for the updates, galit na sabi niya tsaka ibinaba ang phone niya. God, nasaan ba kayo at muntik nang mapahamak ang apo ko? Mom will you please, walang gustong mangyari yon. Let's move on to that incident, all we have to do right now ay hanapin si Shane, dahil baka hindi lang iyon ang gagawin niya sa pamilya natin, ikaw Shine baka nandito ka para magmatsyag. Tanong ni Tres sa kanya. Please don't think badly of me Tres, kaya nga ako nandito para tumulong okay. Now I get it, hindi kami okay ng kapatid ko, itinakas niya ang ilang milyon sa kumpanya. That's why hinahanap rin siya ni na mom and dad. Hindi ko alam na may ginagawa pala siyang katradoren pati sa inyo. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya, they were blood related after all. I'm just saying Shine magkapatid pa rin kayo. Yeah, anyway nagbago na ang isip ko, dahil kahit pa siya magtago hahanapin ko siya. What else are you doing here? You can leave, sabi ni Terrence sa kanya na siyang kinainis ng mukha niya. No son, we need her, we need Shine, that's why gusto kitang makausap ng masinsinan. About what? Pero embas na magsalita ay napatingin ang ina nila sakin, saglit lang yun ngunit hindi ko maipaliwanag yung gusto niyang iabot sakin. No not here, can we go to my office? Tayong tatlo lang. Saglit na natahimik ang lahat, bakit silang tatlo lang? Tungkol saan? Bakit parang ayaw niyang marinig namin? Na ayaw niyang marinig ko? No, pwede mo namang sabihin yan ngayon, matigas na sagot niya. Hindi, kung sinabi kong kailangan nating pag-usapan. It in my office. Sumunod ka sakin. I'm not a robot. You can say it here bakit doon pa? Masungit na tanong niya. Oo nga naman, para namang ibang tao kami, sabat ni Tres sabay tawa niya ng mahina na tila ng iinsulto. Isa ka pa, hindi ko kayo pinalaki para lang sagut-sagutin niyo ako. I am still your mother. Galit na sabi niya. Nagkakaganyan lang naman kayo dahil sa mga walang kwentang babaeng pinipili niyo sa buhay. Just say whatever you want to say mom, kahit kailan naman hindi ka naging supportive sa amin, when it comes to our own decision, sabat ni Tres sa kanya. Ang totoo nasaktan ako sa sinabi niyang walang kwenta. And I swear, hindi walang kwenta ang pinili kong babae, I thought you already understand about my decision that's why I ended up here, gusto mo lang yata akong insultuhan, by the way we're going, malamig na sabi ni Terrence madilim na ang mukha niya. Walang aalis. God, will you please, makinig kayo sakin kahit ngayon lang. Napuno ng katahimikan ang buong sala,
Kahit ako ay gusto ko na ring umalis dito. God twins. Babagsak na ang kumpanya na iniwan ng dad nyo, and only the both of you can save this. Please nakikiusap ako son, parang hindi na siya ang madam na nakilala ko nang sabihin niya yon. Gusto ko tuloy matawa dahil kayamanan lang din naman pala ang magpapahina sa kanya, mahirap pala kapag isa kang taong born with a golden spoon. Straight it to the point mom, sabat ni Tres sa kanya. Remember the partnership of your dad's business in Shine's parents. Babagsak na ang company and billions of money ang mawawala kapag hindi ito naagapan. And so, let it be, magpahinga ka na sa kaka-businesswoman mo. You don't understand it Terence. Nangako tayo sa dad mo noon right? Hindi natin pababayaan ang pinagmulan ng angkan nila kahit anong mangyari. Nakuha ko na ang punto mo mama na hindi magtulungan. Nagalit ang mukha ng ina nila pagkatapos niyang sabihin iyon. Bakit hindi? Iba na ngayon ang sitwasyon. Dati pain and look, I already have a son, magpapakasal na kami ni Nicole. Hindi ko naiintindihan ang punto ni Terence, kung ano nga ba ang dapat mangyari dahil sa problema tungkol sa company nila. Terence, pasensya na sa pag-istorbo pero kami. Naiintindihan kita okay. Pero huwag kang mag-alala kaya ako nandito dahil payag ako sa tulong. Shut up Shine. Talaga, payag ka. Help. Wala nang silbi pa ang kasunduan na yan noon kasi nag-break na kami, 6 na taon na ang nakaraan. Bakit biglaan? Naguguluhan ako sa mga sinasabi nila, hindi ko alam ba't kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan. Son listen, this would be only a fake marriage kailangan lang ituloy, ang kasunduan ng mga grandparents ninyo so that mas alba ang bawat kumpanya did you get it? Parang pinanlamigan ako ng kamay nang marinig ko ang salitang fake marriage. Anong marriage ang sinasabi nila? Kahit pa nasabihing fake ay kasal parent iyon, kung sakaling ang matuloy yun ang kasal ay sagrado yun hindi yun banibiro. I can't, kahit ano pa ang pinagkasunduan ng mga grandparents namin. I won't mom did you get it also? Mahal ko si Nicole hindi ko maipagpalit mahal ko dahil lang sa agreement. God. Terence napakakitid ng utak mo. Fake nga diba? Don't worry wala akong planong makisawsaw sa inyo, kahit sakin ka naman talaga nang galing noon. I am concerned for the companies, hindi papayag si Grandpa kapag hindi natuloy, dahil sinisigurado niyang bago siya mawala ay matutupad lahat ng pinagkasunduan nila. Hindi ko alam kung kanino ako magagalit ngayon nang matahimik si Terence sa tabi ko, fake. Ano, mauuwi sa totohanan ganun ba? Bakit pa kasi kailangan yang kasunduan na yan? Pwede rin namang magtulungan ng walang fake marriage na yan. Sabat ni Tres. I won't and it's final. Do it yourself Shine. Kayo magpakasal ni mom kung gusto nyo. Ngunit hindi ko inasahan ang paghikbi ng ina nila. Kahit ako ay nagulat dahil marunong din palang umiyak ang katulad niya. God son I'm begging you, do this for the sake of your dad. After that I will give my blessing to marry the mother of your child. Parang may bamara sa lalamunan ko nang magmakaawa siya sa anak niya, napatingin ako kay Terence na matigas, ang mukha sa katikom ang bibig na nakatitig sa ina niyang nagmamakaawa sa kanya. Parang tinutusok ang dibdib ko, kapag pumayag siya. Hindi ko alam kung ano pa kung saan pupunta ang lahat, fake nga pero paano naman ako? Paano naman kung ma-realize niya na si Shine pala talaga? Ang gusto niyang makasama sa tanang buhay niya. Paano naman kami ng mga anak niya?